Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon sa another sit-down vlog. At bago tayo tumungo sa pinaka-main vlog po natin mga kamay. So, gusto ko lang po batiin ang lahat ng Merry Christmas from my family to yours. So, sana nag-enjoy kayo during this Christmas or holiday season mga kamay. So anyways mga kamay, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nanood sa ating mga yung previous vlog, yung 2 vlogs po mga kamay. Maganda po yung naging views natin doon, lalo na yung una sa review and revenue update natin kina Bay Jabel sa mga elite dito sa Store Family. So nagpipick pa po siya, tumataas. Although medyo mababang RPM, all goods in the hood sa akin mga kamay kasi syempre hindi siya nag-i-stop, yung views tumataas ng tumataas. Malay nyo mag-viral, hindi siya mag-stop. So bastante po, mas malaking tulong po yun sa akin. So yung second na vlog mga kamay, okay din yung views kasi hindi naman talaga ako nakakuha ng mga 1,000 views mga kamay. So most likely nasa below 500 views lang po kada vlog. So yun, kaya sobrang thank you. Sana wag po kayong magsawang sumuporta sa ating channel kahit na gumagawa po tayo ng raw vlog po mga kamay. So basta mahalaga, don't skip ads po para sa lahat ng mga content creators na pinapalo nyo po. Isama nyo na po ako mga kamay. So anyways, dito na tayo sa pinaka-main vlog. Nag-select tayo ng 6 po na mga content creators dito sa community natin, sa family natin. At lahat ng details syempre, pinuha ko po sa kanilang channel. By the vlogs po tayo mga kamay. Wala pong live stream dito at hindi po kasali mga perks. So tinotal ko pong views sa kada vlog. Hindi pa naman tapos ngayon December, so meron pa tayong 6 days. Tinotal po natin at gumawa po tayo ng RPM, which is ang RPM po nila is $2.5 per 1k views. At kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, which is ang palitan ngayon is naka-stand still po siya ng 55.34. So anyways mga kamay, lahat ng details is mapapanood niyo po sa natin sa screen para masundan niyo po yung sinasabi ko mga kamay. So ngayon ang gagawin natin is mag-umpisa tayo from the bottom at malalaman niyo po kung sino ang top 1 dito sa i-discuss natin na review and revenue update sa mga kasama nating content creators na napili ko po mga kamay. So anyways mga kamay, let's move on and let's start. So sa number 6 mga kamay, walang iba kundi si Meow Meow, si Kamuning Official. So meron siyang subscribers count na 174k. So sobrang laki na po ng subscribers count ni Kamuning. At nakapag-vlog lang po siya this December ng 7. So medyo hindi lang medyo, sobrang lelo po ang pag-vlog ni Kamuning. So hindi ko alam kung dahil na nandun siya sa Davao, hindi siya makapag-vlog or nagbabakasyon po mga kamay. So hopefully maging active po ulit si Kamuning sa pag-vlog para at least manumbalik yung magandang takbo ng kanyang channel. So anyways, yung total views niya po mga kamay is pumapalo lang po ng 14,217 views. Talagang lagapak mga kamay. So pag kinuha natin estimated revenue niya by the views, that's around $35.54. So sobrang bagsak mga kamay. Dito sa YouTube, every month you should have a minimum of $100 para makasahod ka po every month mga kamay. So si Kamuning, kung sa vlog po ang pag-uusapan, most likely hindi po siya makakasahod. So medyo malayo po dun sa $100. So yun, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 1,966.92 pesos. Sobrang baba po mga kamay sa mga previous mga kamay na magandang peak ng kanyang channel. Sobrang layo po na nakuha niyang sahod as of now compared before mga kamay. So hopefully kung makapanood or manonood si Kamuning sa vlog natin at ito ay magiging parang call sa kanya na yun nga, kailangan niyang kumbaga revisahin ang kanyang channel at tingnan niya yung malalakas niya vlog at pwede niya po i-duplicate yun para bumalik po maayos na takbo ng kanyang channel mga kamay. So anyways, dito na tayo mga kamay sa number 5. Walang iba kundi si Hansek Official, si Han at saka si Talsek. So meron siyang subscribers count na 111. So magkakatulad sila na John Ray at saka ni Kanuto subscribers count. So nakapag-vlog lang po sila this December ng 5. So super laylo din si Hansek mga kamay. So nabisi ito mga kamay. And isa sa pinagkabisihan niya mga kamay is di ba dumating dito si
Tita Let Rogers. Shoutout kay Tita Let. At kumbaga nagpapasalamat ako kay Tita Let mga kamay na syempre nasama tayo sa sa mga activities niya during his during her vacation dito sa Pilipinas. Kaya sobrang thank you kay Tita Let Rogers mga kamay. So yun. Anyways mga kamay, yung total views ng Hansek doon sa 5 vlogs is pumapalo lang po ng 41,600 views. So pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $104. So sobrang baba po mga kamay. Kumbaga ang pwede ko masabi na parang milya-milya ang difference ng nakukuha ng Hansek before kaysa sa ngayon mga kamay. Which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 5,755.36 pesos. So anyways mga may makakasahod, may potential makasahod ng Hansek, pero yung regular nila nakukuha every month na sahod talagang malayo pa sobra. Siguro kung tatansyahin ko mga kamay, ang Hansek is most likely nag-earn every month ng siguro ko minimum ng 30,000 to 60 ganon, parang range ng mga kamay based lang sa assessment po natin so medyo malayo pong 5,000 sa 30,000 mga kamay. So hopefully this January sila ni Hansek at Kamuning dapat talagang hapitin nila, at sayang mga kamay yung pagiging established ng channel kasi nandiyan lang ang audience mga kamay, nag-aantay lang po yan ng maayos na vlog or content mga kamay galing po sa inyo. So anyways, dadako na tayo sa number 4. Walang iba kundi si Kautoy TV mga kamay. So meron siyang subscribers count na 61.2k. So nakapag-vlog po siya this December ng 12. So 25. Medyo laylo din si Kautoy mga kamay sa pag-vlog. At hindi ko alam mga kamay kung anong dahilan mga kamay sa hindi nila pag-vlog mga kamay. So halos lahat ng pinipicture ko dito mga kamay, most likely mga vloggers hindi sila na nakapag-vlog this December mga kamay, which is malaki pong palitan ng RPM mga kamay. So ang bigayan pala. So anyways mga kamay, doon sa 12 na vlog ni Kautoy, nakakuha po siya ng 183,600 views mga kamay. So medyo maganda-ganda pa rin by the average. So ang estimated revenue niya doon is pumapalo po ng $459, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 25,401.06. So not bad mga kamay. Kumbaga kung ito mga may ihalin tulad mo sa being an employee sa isang kumpanya, malaki na po ito mga may. Kumbaga more than sa minimum yata na ang earnings to. Kaya most likely syempre mag-stay si Kautoy sa pag-vlog rather than na maging empleyado sa isang kumpanya mga may. So kumbaga ito laylo pa yan mga may, lalong-lalo na para pa kaya kung hapitin niya na talagang mag-vlog siya ng vlog on a daily basis mga may. So anyways mga may, hopefully lahat na na-discuss ko baka mapanood nyo to, maging active lang kayo sa YouTube, sayang, establish. So kailangan yung pakatin ng patasin ng inyong mga channel para at least in the future mga kamay, magkaroon kayo ng leverage na makapag-relax mga kamay. So anyways, at hindi na kayo bumalik kung saan kayo nanggaling. So anyways mga kamay, dito na tayo sa number 3. Walang iba kundi si Kuya Dagul Official, si Kuya Dagi mga kamay. So meron siyang subscribers count na 64k. Nakapag-vlog po siya this December ng 29. So masipag po si Kuya Dagul mga kamay. So almost daily vlog mga kamay. At yung total views na po is pumapalo po ng 199,200. So not bad mga kamay, maganda rin ang tinatakbo ng channel ni Kuya Dagi kasi syempre fishing adventure at maganda po yung kung titingnan niyo po yung mga vlog niya every video, maganda po yung nasa average po ang nakuha niyang views. So may mga mahina pero mayroon din nagpipig mga may. Pero yun, at the end of the day, maganda po yung nakukuha yung revenue for sure mga may. So anyways, dito sa details natin mga may, ang estimated revenue niya is pumapalo po ng $498. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 27,559.32 pesos. So ito mga may, yung mga conversion mga may, ito is gross. So any adjustment, mga deductions is hindi pa po include mga may. So maganda po ang tinatakbo ng channel ni Kuya Dagul. So wala nga lang silang notable mga may na mga views or video na nag-peak po na nag-viral na masasabi ko na nag-6 digit mga may. So meron man iba na nag-peak pero below sa 6 digit. So anyways mga may, dito na tayo. Siyempre dalawa na lang po natitira. So
Gusto niyo ba kung malaman kung sino number 1? So sa susunod, dito muna tayo sa number 2 mga kamay. Ang number 2, walang iba kundi si Kaoya Kinoshita mga kamay. Si Boy Abunda ng Bukana mga kamay. So meron siyang 86.1k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this December ng 25. So hapit na hapit din si Kaoya. Daily vlogs din ng ginagawa niya. So ang total views niya po is pumapalo po ng 320,600. So grabe mga kamay. Previous month yata, kumbaga nakita ko sa live niya na parang nagkakaroon siya ng yung parang sasabi siya sa live stream na umina talaga ang views niya. At naghanap siya ng sabi gusto kailangan niya maghanap ng content na pwede manumbalik yung views niya kada vlog. So ito na yun. Nakabawi po siya, nag-bounce back. At isa doon mga kamay notable na kaya gumanda yung takbo ng views or vlog niya na ni Kaoya, yung bioserye na nandun yung si Aling Maliit ba yun mga kamay. So yun, kaya maganda po yung nakuha niyang views doon. So anyways mga kamay, pag ginonvert natin yan sa estimated revenue, yung by the views na papalo po siya ng $801.5, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 44,355.01 pesos. So not bad mga kamay. Ako, based sa assessment mga kamay, itong nakukuha na revenue ni Kaoya is most likely mga kamay. Ito rin yung halos sigurong average niya on every month mga kamay. So during his peak month mga kamay na maganda, ito minimum na 40, 60, 70, mga ganun mga kamay sa kanyang career mga kamay. So sana ma-maintain ni Kaoya yung magandang takbo ng channel niya pag dumating yung 2024 mga kamay. So anyways mga kamay, dito na tayo sa number 1. Ang ating number 1, walang iba kundi si Kuya Dang TV. Si Solid Nget pa. So Mr. po ni editor ni Jabber Sniper, si Bakit mga kamay. Meron siyang subscribers count na 62.1k. Nakapag-vlog lang po siya this December ng 11. So total views niya po doon sa 11 na yun is pumapalo po ng 458,000 mga kamay. So grabe, yan laki po mga kamay. Pag kinuha natin ng estimated revenue niya by the views, that's around $1,145, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, 63,364.30 pesos. So grabe mga kamay, laylo pa po si Kuya Dang. So ang isa sa mga notable na nangyayari sa channel ni Kuya Dang mga kamay, naglalaylo siya sa pag-vlog. Tapos pag nagbo-vlog ulit siya mga kamay, nandun pa rin mga kamay yung views. Kumbaga consistently inaabangan talaga siya ng mga viewers mga kamay sa kanyang mga vlog. At the same time mga kamay, ang isa sa mga napansin ko dito sa channel ni Kuya Dang, ang subscribers count niya versus dun sa views, lumalagpas po ang views niya sa subscribers count. Kasi meron akong nakitang vlog doon na nag 80,000, 62 lang pong subscribers count niya. So ibig sabihin mga kamay, ang laki po ng percentage ng market ni Kuya Dang pag once nagpo-vlog po siya. So nag-over po mga kamay. So kumbaga kung ako talaga mag-a-assess mga kamay, ang channel ni Kuya Dang, kung talagang hapitin niya at magbablog talaga siya, sisipagan niya mga kamay. Aside dun sa, syempre, meron siyang talagang pinagkakitaan talaga na iba. Pag ito mga kamay, talagang nag-focus siya, talagang sobrang established po ng channel niya. Kasi nandyan pa mga kamay, pag once nagbablog siya, nagpipig talaga. So hindi naman yung iba kalagayan at hindi naman po kaliitan, pero meron talagang vlog siya na sobrang laki mga kamay. So by average mga kamay, dito nasa 67% po yung yung viewing average kung nakukuha sa out of 100%. So napakalaki po niyan kung tutusin. Kasi most likely lahat ng mga content creators, let's say for example si Bay Japper, sa 900,000 yung subscribers count mga kamay, almost nasa 10 to 20% lang po siya. Si Kuya Dang napakalaki po this December, nasa 67%. So kaya masasabi po natin mga kamay na talagang inaabangan po si Kuya Dang. So anyways mga kamay, at least nabigyan ko yun ng detalye regarding po sa mga discuss natin ng content creators. So bago tayo magtapos mga kamay, hopefully dito sa mga na-discuss natin at doon sa mga naglalaylo mga kamay ng mga content creators at minsan tinatamad na, nadedemoralize. So it's part
ng SOCMED mga kamay. Hindi naman lahat ng pagkakataon or lahat ng oras is lagi tayo nasa peak. So ang natin, ang best advice lang po natin sa kanila is magtuloy-tuloy lang po kayo. So hindi habang panahon is nandyan lang kayo. Pag nasa peak kayo, bumaba kayo, tataas din po yan. Basta sabi nga ni Coach Mab, seeking consistency. So talagang tuloy-tuloy na mga kamay, maging consistent kayo mga kamay. Kahit pag napapagod kayo, magpahinga kayo. So pag kayo, nagkaroon kayo ng victory, sige, mag-celebrate kayo. So yun yung ika nga sabi ni Kong TV mga kamay. So kaya magwalwal, kung mag-celebrate kayo, magwalwal kayo. So not all the time, huwag niyong gawin yun na magwalwal. So focus kayo sa goal ninyo, lalo na nandito tayo sa SOCMED mga kamay. So sa lahat ng monetized channel mga kamay, malaki man o maliit, tuloy-tuloy lang sa natin, sa pangarap. So bago tayo magtapos mga kamay, lagi pong paalala ni Bidogs na don't skip ads sa lahat ng mga content creators na pinapalo nyo, at isama nyo po ako mga kamay, kasi alam nyo na at dyan lang po kayo may establish at kumikita po mga kamay. So anyways mga kamay, paano yan? See you sa next vlog po natin mga kakamay.